Ito po, pinost po ito sa senior ni Food Genius. Sabi dito, Casper, kung ako sa'yo, magpe-interview ka na lang. Mas mabilis pa yun kaysa maghagilap ka ng pang-bail at pambayad ng abogado. Sweldo mo nga, naka-hostage pa kay Mangusin eh. Ipit na ipit dahil gipit. Pre-exposure pa, hindi ka pagipit. Diba? Ito kasi yung post ni Makagago. Norman Gusgusin, mukhang dito na kayo magbe-break up ni Casper. Sinabihan ko na kayo. Kung nakapag-check ba kayo sa Laguna? For reso na pala yung kaso ko kay Casper. Akala ko gagastusan mo yan. Wala nga panggastos, di ba? Alam nyo, kawawa talaga yung mga nadidikit kay Kulaong. Kasi kapag nadikit ka kay Kulaong, kung hindi ka mahuhuyo, talagang ikaw mapeperwisyo buhay mo. Mapapahiya ka, mahahanap ang mga ano mo, tawag doon. Ano ba tawag doon yung nasa closet? Ano ba yun? Bones in the closet ba tawag doon? Yung parang ano siya, parang sinasabi kapag may itinatago. May mga inililihim, lalabas yung mga ano mo, mga tinatago mo sa closet. 'Di ba? Kawawa din no. Mary Espada. Mary Espada? Si Ate Victoria ba to? Ate Victoria na nasa Thailand. Yung dating host. Laging naka-live kay Kulaong. Kaibigan ni Yama. Ikaw ba yan, Ate Victoria? O Skeleton in Your Closet, tama, Wade Wilson. Tama po ba, Mary Espada? Kung di ako nagkakamali ayun, si Ate Victoria. Nako, ito isang maganda ma-interview ni MG. Kasi ito talaga, nung umalis kami ng 14 vloggers, si Ate Victoria ang natira doon. Nako, maraming alam to. Kisses to your family. Salamat Ate Victoria, pumunta ka dito sa live ko. Napakatagal na panahon na di tayo nagkikita, napakatagal natin na hindi nagkausap. Nagkaroon man tayo, kasi binash nyo ako noon, syempre ibabash ko din kayo. Alam niyo naman ako, walang ya talaga ako. Sorry dun sa mga nangyari na yon no nakaraan. Ala naman na yon, ako wala din sa akin yung lahat ng mga nasabi niyo sa akin. Importante, nandito ka na, Ate Victoria. Maganda ma-interview ka ni MG sana, no? Yes, grabe yan nangyari. Siyempre, kailangan nyo kami banata noon, 14 vloggers. Ngayon lang po kami nakapag-usap ulit. Ngayon lang. Yes, oo. Kailangan ano yun kumbaga talagang pagdadaanan nyo yun 'di ba? Ganun din kasi sa amin, kami ang naging 14 vloggers ngayon nung may umalis, babanatan namin kasi 14 vloggers kami, pro Kulaong. Ngayon, nung umalis din kami 14 vloggers, syempre obligado kayong banatan din kami. Yun ang alam ko noon kasi nga naiintindihan ko yun dahil yun ang pinapagawa din sa amin ni Kulaong. Siya po yan si Ate Victoria na laging kasama sa live ni Yama pero tinarantado din nila. Ganun kasi kapag hindi ka na napapakinabangan, kapag wala ka ng wala ka ng kwenta sa kanila, kakalabanin ka na. Medyo late nagising pero better late than never. Opo. Di bali nang walang tulog basta may gising. Ayan. Long time no see Ate Mary Espada. Yamsby Diaries. Boss Mac, ngayon ko lang napansin kap mo poging-pogi. Kung tatay ko si Kulaong, grade, siguro depression ko kasi pangit na nga mukha. Galing. Ano to? Galing Canada to. Itong sombrero ko na to. Kasama to nung ano ko Nung base, Bass Pro siya pala.
Kay Wade Wilson, dapat tinanggap na lang ni Casper yung offer ni MG last year na magtrabaho para sa kanya. Eh di sana nasa ayos ng buhay niya at ng pamilya niya. Tama. Kay Kulaong, walang sahod. Diba? Ito matindi oh. 1 year walang sahod. Kaya kilala ko yan. Kay kay Kulaong, 1 year siyang walang sahod. Si Kuya The Kings, 3 buwan o 4 na buwan walang sahod. Ay, good night po, Marmar Garcia. Matulog na po ako. Keep safe kayo dyan. Always more than. Sana makadalaw rin sa puntod ni Samsam. Sige po. Good night po. Salamat po. Okay, ingat po kayo. Ay, good night pala. Okay, computer nga, di ako nabigyan. Lang hiya, pahirapan. Ayan. Diba? Sana si Yama din magbalik loob na. Naku, parang malabo. Big Mama. Sa Wasdi ka, sabi ni Miss Bulabog, yun, napasama pa ako, buwisit. Siya ba si Ate Mary na pinaparinig nila ka Aruba at nasukir kahapon? Baka po. Kuya Henry. Bas Lord, traitor yun si Casper Bosmac. Sabay di naka. Bosmac, isang happy birthday naman dyan. Oy, Ate Maria Aira, oo nga, no, birthday mo, no? Happy birthday sa'yo, ha? Mabuhay ka hanggang gusto mo. Mag-like muna daw. Happy birthday, Ate Ira. Ano ba? Saan ba ang happenings? Sana mahuli na si Kulaong mamaya. Napakagandang regalo niyan. I and handsome Larry. Lord Smack, lahat may hangganan ang mga kasamaan, lalo na nagmamataas si Kulaong. Ang nagmamataas, ibababa ng Diyos. Ang nagpapakumbaba, itataas ng Diyos. Shout out to UAE, Larry Boy Dubai. Yeah. Nagtatagpo ang mga nasa Thailand ba? Tama ba? Miss Bulabog. Happy birthday sa iyo, Ate Maria Ira Nepomuceno. At thank you sa iyong matinding suporta sa akin. Gabi-gabi nandiyan ka. Thank you po. So dito, balik tayo dito sa Norman Gusgusin. Mukhang dito na kayo magbe-break up ni Casper. Sinabihan ko na kayo, kung nakapag-check ba kayo sa Laguna, por reso na pala yung kaso ko kay Casper. Akala ko gagastusan mo yan. Walang panggasto si Kulaong. Walang pera si Kulaong, Topic at Kuya Elmer Balilo. Walang pera yung baho-baho na yan. Kaya si Casper, sising alipin. Bakit? Hindi nakakasahod ng tama. Hindi nakakatulog ng tama. Baka nakakakain ng tama, pero galing sa masama yung kinakain. Tapos, makukulong. Tingin nyo ba kapag si Kulaong at si Casper nakulong, uunahin ba ni Kulaong na piyansahan si Casper? Hindi. Paano kung 10 counts ang libel na sinampa kay Casper ni MG? Tapos ang bail ay 48,000. Di 480,000. Kailangang bunuin ni Casper yan. Diba? Ay, nako. Kaya kaya mahirap dumikit kay Kulaong. Mapapahama ka, mapapasama ka. Ang dami ng tao na dumikit diyan, napasama. Ayan si Ate Victoria. 1 taon, kita nyo, walang bayad. Live ng live yan. Napapagalitan pa yan. Siya yung yung pinagalitan ni Kulaong doon sa usapan namin sa GC, naka-group call kami. Tapos, siya yung sumigaw na, ay, high profile, boss. Siya yun. Si Ate Victoria. Tapos, meron isang issue doon yung sinasabi ni Kulaong yung tungkol sa mga Marcos. Sinabihan si Ate Victoria, chismosa daw. Tapos si Kulaong, malaman-laman ko, putya, gumagawa lang pala na istorya. Di masahol pa pala siya kay Ate Victoria. Si Ate Victoria,
Sinasang-ayunan lang yung kwento niya. Pero si Kulao, gumagawa ng kwento. Ala na. Pasensyahan na lang siguro. Ganun na lang mangyayari dyan. Ganyan na lang mangyayari dyan kay Casper. Hanggang na lang, hanggang yung na lang sila, wala nang magpapakulong na lang. Ganun na lang mangyayari dyan kasi wala eh. Hindi papiyansahan ni Kulaong yan. Ako man yun, ba't ko papiyansahan si Casper? Tauhan ko lang yan. Diba? Kaya hindi ko papiyansahan yan. Grabe, andun lahat ng listahan. Wala naman billion-billion daw na kuno na ginastos niya. Tama ka, Boss Mac, parang kawawa din to si Casper. Kawawa talaga, tumuwa rin. Topic, Boss, matindi amoy niyan. Nag 7-Eleven yan, may binili ata. Nakasalubong ko, grabe kabaho. Naku po. Wag mong subukan, masisira ang buhay niya. Si Ate Tina, Lods Macpi, may plano si Kulaong nalilipat sa Sabah, Malaysia. Ayan 3 times a day, live. Naku po, kawawa lang siya, need niya na umagwat dyan. Big Mama, tulog na ako, Boss Mac, unti. Tulog na lang, bobonuin ko para gumising at pasok work. Good night po lahat at mag-like na kayo, please. Salamat, Big Mama. Good night po. Julius Leon, totoo ba yung sinabi ni Kulaong na may utang daw si Manny Pacquiao sa kanya? Hindi po yata totoo yun. Bob Bean, Boss Mac, pa-shoutout from Taiwan. Kay Glenn Magramo, mga 11:30 sleep muna ako. Ayun. Nagalit Lolo, ungas na Kulaong. Dong Brown, Glenn Magramo, work na ulit tomorrow, back to reality. Ate May, pag nakita ninyo, bigwasan nyo is like physical injuries, 2K lang piyansa. Sinunog ko nga yung original channel ko, Ate Victoria. Dahil naglalandian sila ni AC. Nagkita pa kami ni AC sa Boracay. Ang dami niyang kinuwento sa akin. Kuya Elmer, pwedeng makapunta ng Malaysia si Kulaong kung sa backdoor siya dadaan. Kaya lang, malaki gastos doon. Gagastos siya ng 100,000. Kay Black, kung may utang na loob man si Casper sa kanya, siguro naman di yun sapat para masira buhay niya at makulong. Yun nga eh. Diba? Kawawa talaga si Casper. Kaya lang, diba? Ginusto niya naman yan. Alam niya naman na yung amo niya, puro yabang, puro salita lang. O ngayon, magkakasubukan sila. Sana, ilaglag ni Kulaong si Casper at huwag piyansahan para maobliga si Casper na kumampi kay Makagago. Tapos magpirmahan sila. O kakampi ka sa akin. O kapag ako tinarantado mo, babalik ko yung kaso mo. Diba? Wala na nga siya sinasahod na pang-suporta sa pamilya niya, makukulong pa siya. Di ba naglabas ng sama ng loob kay Ian. Punta tayo kay Ian. Teka. Sige. Maganda yan. Punta tayo kay Ian kasi maganda yung part na yun eh. Kasi inanakit po ng bawat tayo eh. Oo, tama. Sa sobrang excited ko, hindi ko pala na-share sa inyo. Hindi ko pala na-share. Teka. Hindi naka-share audio ng video, Boss. Mako nga, ito. Teka, balik natin. Ito. Yan. Ito na. No. 10K monthly ko. Hindi allowance yun. Yun isahod. Hindi mo ko tauhan. Pero sa'yo ako nagtatrabaho. So yun. So yung sasabihin hindi pinasweldo, unang-una hindi ako nagpapasweldo sa kanila. Pangalawa, hindi ko sila empleyado. Okay? Na may pinirmahang kontrata. Pinakiusap sa akin yan ni Casper dahil wala raw masusilungan, walang trabaho, kailangan may kain ka. Pero hindi. Hindi lang kain. Sabi ko, bigyan natin ng allowance kahit 10,000. Testingin muna natin. And then pagka okay, at saka natin bigyan ng full contract at saka bigyan natin ng full na sweldo. At least minimum. Diba matalino ka, mayaman ka, trinunalo ka? Asan yung pag-iisip kung di mo ko tauhan? Pero kanino ako nagtatrabaho? Kay Casper ba? Di ba sa'yo naman, Sir FLM? Hindi naman kay Casper, Sir eh. Nagtrabaho po ako kay FLM.
Bakit ko kukunin yung sahod ko kay Casper na pinasok ako? Sahod nga, di ba? Alam mo yan, paring Casper, wala tayong personal na halitan, ha? Kinakapos ka rin, alam mo sa sarili mo Oh yan. my God. Di ba? Hindi ka nakakatanggap ng bali na nga lang, nahihirapan pa, di ba? My God. Di ba gumagawa ka na ng paraan para may pantustos ang pamilya mo? Alam mo sa sarili mo yan, wala tayong sa personal na alitan. Kasi, nagsalita ka, ikaw una nagsalita. Oo, ang dami niya sinasabi Dahil mo sa'yo. sinasabi sa akin, nanahimik ako. Hanggang sa kumalat na. Pare, sa totoo lang, ikaw may diferensya eh. Ikaw yung may diferensya dun sa issue mo na yan. O ngayon, ako naman magsasalita. Di ba, minsan nagtatampo ka rin dyan sa amo mo? Na bakit nauunang bigyan ibang tao kaysa sa tao niya? Totoo po yan, sir. Nagsasabi sa'yo. Opo, nag-uusap po kami. Okay. Kasi inanakit po ng bawat tao yun eh. Oo, tama. Wala na yun. Like personal. Personal na po yun. Di mo po kailangan i-record mo po yun. Oo, tama. Hindi Or naman. videoan po kasi personal na po yun. Usapan namin as magkumpare ha. Oo. Kayo magkumpare rin talaga. So, hindi totally, sir. Kinuha niya akong gagawin niya kumpare. Okay. So, hindi naman nabinyagan. Okay. Pali ko pa kumparehan. Okay. Kumparing hilaw nga, sabi mo. Di ba, nung sinabi ko sa'yo, paring Casper na, kailan ba tayo makakabali? Di ba, magkikisos party yung mga bata? Alam mo yan, wala pang pamasko yung mga bata. Naku po. Ang sabi ng amo natin, or ng amo mo na lang, na 5, December 5. Nabigyan tayo, December 7. Doon tayo nakabali. O ako lang pala nakabali kasi binigyan na kayo ng tig 1,000 na bonus niyo raw. Sabi niya. 1,000 pesos! Yes, sir. Yung pinagbenta ng cellphone niya, sir. Totoo po yan, sir. Sige, go, continue. Di ba? Nakikiusap ako na kailan ba kailangan mo makuha na? Kasi mag-kiss party yung bata, sir. Wala pang damit, wala pang binigregalo. May mga kailangan bayaran project. May paggastos pa nila. Mhm. Siyempre, bilang ama, aligaga ka rin. Mhm. Napakahirap po sa ama niyan. Yung ganyang pagkakataon, ganyang sitwasyon. Nakikita ko yan sa tatay namin. Nakikita ko yan ngayon sa sarili ko. Kapag may mga gusto yung anak ko, hindi ko maibigay. Napakahirap po yan. Tapos magpapasko pa, Diyos ko, kulaong. Kasi hindi ka makakadiskarte. Sa loob ka lang ng bahay. Sino mauutangan mo doon? Pader? Yung inaasama mong tao wala naman may abot. Ayun. How about yung asawa mo? Anong sinasabi sa'yo? Bali, siyempre, gumagawa lang po ako ng alibay para hindi rin po siya. Di ba? Kaya Casper, nako, kung ako sa'yo, hanggat meron pang pagkakataon, baka mapakiusapan mo pa si MG. Di ba? Eto na. Anuin mo na to. Kagatin mo na tong pagkakataon na ito. Di ba? Na magpa-interview ka na lang kay MG at bibigyan ka ng trabahong marangal, maayos, hindi kriminal ang kasama mo. Yun ang pinaka-importante. Kasi etong si Kulaong, kriminal, ex-convict, convicted sa anti-alias law. So, meron pang pending case na human trafficking. Kapag yan nakulong, Casper, tapos may utang sa'yo yan na kunwari 2 buwang sahod o 4 na buwan na sahod o kahit sa 1 taong sahod, thank you na lang yun. Hindi ka nabibigyan ng pera niyan, hindi ka nababayaran niyan. Ganyan na lang mangyayari dyan. Kasi walang pakialam yan sa kaibigan niya o sa kasama niya o sa tauhan niya. Sarili lang niya ang iniintindi niya. Sarili lang niya ang iniisip niya. Bakit namin alam? Nakita naman namin Kay Kuya The Kings, 4 na buwan nagtrabaho, 3 buwan yata, walang sahod. Kay Ate Victoria, napakatagal nagla-live. Kay Kulaong, walang sahod. Napakaraming hindi niya napasahuran. Napakaraming hindi niyan binigyan ng katulad nga nun, mga pa-premyo sa mga rapper, hindi binigay. Nagpa-contest yan, tula. Na tula para kay Kulaong, pagandahan ng tula. Ang mananalo, 50K. Ang nanalo si Papa Trix, hindi binigay yung 50K kay Papa Trix. Hindi po ibinigay yung panalo niyang 50K. Kahit ano gawin ko na pakiusap, kahit anong gawin ng mga malalapit kay Kulaong na pakiusap na ibigay na yung panalo ni Papa Trix.
hindi po binigay. Malaman-laman namin, ibinigay na pala ni Inay Mary Ann yung pera pampapremyo sa mga sumali. Pero hindi ibinayad ni Culaong kay Papa Trix. Diba? Kaya ano siya eh, kaya ano po talaga, makasarili, sarili lang niya iniisip niya, wala siyang pake sa ibang tao. Wala po talagang ano yan, naku, yung humanitarian yan, plastic yan. Nanay nga eh, hindi napaganda buhay eh. Mga kapatid nga tinitiis eh, tapos mag-humanitarian ka, di ba? Parang napaka-ipokrito mo naman nun. Nanay mo nag-uuling, kapatid mo OFW sa ibang bansa. Tapos kung magpamigay ka ng pera, nakita niyo yon yung nagpalaro siya doon sa call center ba yon? 3,500 binigay 12,000 lang. Kasi wala ng pera. Diba? Si Casper na lang po natitira. Tama. Wala siyang kaibigan. Parang nabubuhay na lang siyang parang patay. Oh, Timmy. Parang siya zombie. Kay Ian pa lang halata na. Ryu Jiken. Glenn Magramo, ayaw pa bumitaw eh. Yun nga eh. O, Kuya JZ, ganyan din yung isa kong kaibigan. Sinamahan ko na itayo yung business niya kahit wala ako nakukuha nung kumita na kalimutan na. Ay may ganun po talagang tao. Miss Bulabog, nag-reliever din ako for 2 months. MMAA, kung paring hilaw si Casper, si Mangusi naman kung paring sunog. Oo nga no. Bla, saan ka nakakita ng kasambahay na may sariling kasambahay? Only in Norman's World. Okay. Raymark, ayun, till death do us part silang dalawa. Okay, Bla, Boss Mac, nakaka-OP naman. Ay, nako. Wala palang sound. Grabe, umano ako kanina. Buti nga sinasabi nyo kagad eh. Team Depante, hello po. Okay, sana maisip ni Casper na hindi niya mapapalamon sa pamilya niya yung utang na loob niya kay Culaong. Tama. Kung di pa bumali si Ian, di pa masasahuran. May kulang pa nga na 5K.